Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 19 ng Mayo, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:45 na ng umaga. Sunday at medyo natanghalian tayo. Opo, kasi nga walang pasok. Ah, Nais ko lang i-vlog itong napanood ko nung isang araw pa ito na si Harry Roque ay itinuturo si Enrile. Ayun po. Patungkol po ito dun sa ah, idinimanda sila ni Trillanes ng si Roque po dinimanda na ni Trillanes at yung iba pa na ng cyber libel at saka libel. Ngayon ay ang tinuturo ni Harry Roque ay si Enrile daw ang nagpasimula o doon nanggaling sa kanya ang impormasyon na ibininta ni Trillanes ang West Philippine Sea sa China. Ayan po. Yan po ang tatalakayin ko ngayon na nakita ko po mismo sa YouTube o napakinggan ko na itinuturo ni Harry Roque si Enrile na dapat si Enrile daw ang dapat kasuhan. Ayan po ang tatalakayin ko. At ang katanungan kasi dito ay ang tanong, kakasuhan pa ba iyan na may edad na o wala na, hindi ba? Wala nang kanyan, wala nang purpose para kasuhan pa, hindi ba? At iyan ay mahahagip ko rin yung sinasabi ni Morales na hindi niya ibibigay ang kanyang source o ang kanyang informer hanggang kamatayan. Yun po, yun po ang ididiscuss ko rin dito na papabulaanan ko yan. Kasi nga habang lumilipas ang panahon, katulad ng ganyan, si Enrile ay kakasuhan pa ba yan? Dapat pa bang kasuhan yan? Habang lumilipas po ang panahon, nagbabago po At yung mga inaakala natin na mga importansya o importante ay nawawala. Bakit sinasabi ni Morales at sa tulong, di ba? Sa coaching o sa paggabay o tinuturuan ni Bato de la Rosa si Morales. Hindi ba Morales, sabi niya, hindi ba Morales ay parang ayaw mong sabihin yung informer mo dahil sa confidentiality, sabi niya. Ayaw niyang isuplong kung sino yung informer niya. Tinuturuan niya pa si Morales. Pero tatalakayin ko po dito na walang kwenta yan. Dahil nga dito sa katandaan na ni Enrile, dapat pa bang kasuhan yan? Kayo ang sumagot Hindi ba? Kayo po ang sumagot. Pero tatalakayin ko rin yan. Na after 12 years na yan yung may informer na ayaw niyang sabihin na dinidiin niya pa Hindi kaya kanya dahil na sangkot o ang pangalan ni Presidente Bongbong, sabi niya nakpo, talagang propaganda po. Idinidiin na ganon ay wala namang bisa yang
Yang dokumento na yan, basura po yan dahil walang pirma. Si Morales lang ang pumirma dyan. Oh, bakit binibigyang pansin ni Bato de la Rosa? Ayan, tinalakay ko na kahapon na siya ay isinugo, hindi ba? Isinugo yan ni Duterte. Oh, ayan po. Kaya napili ko itong topic na ito, Harry Roque, itinuturo si Enrile. Ay pero nga ang tanong, ay ididemanda pa ba yan sa ganyang edad? Oh, hindi ba? Oh, o sige po, yan po ang tatalakayin ko ngayon at mamaya siguro kung may oras pa yung yung ah, panluloko dun sa eleksyon, yung 2022 eleksyon. Ayan po ano, kung may oras pa. Pero bago ang lahat mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong batsuhan ng mga subscriber natin at yung nagko-comment o nagla-like. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay nagsisikap o patuloy na nagbablog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. Ayan po. Ngayon ay medyo natanghalian po tayo kasi nga walang pasok. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Opo. Si Nana Antibi ng Bahrain, si Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josiah Land Inilita, Excrafter ng Germany, Bert Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Renaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque ng Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luel Sigako, Ike Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lenny Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako po ay patuloy na nagbablog. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping,
ang batas with Attorney Claire Castro at saka si Waldy Carbonell. Ugaliin po natin na manood sila sa kanila, no? At nakikita ko po na yung sinasabi nila ay mga totoo at para po sa ating bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Ang topic po natin ngayon ay Harry Roque tinuturo si Enrile na yung source ng information niya at dapat daw yun din ang idemanda. Ay ang kuwang ko naman ay sa katandaan yan ay bakit ididemanda pa, hindi ba? Pero itong mga Bible verse, pagpasensyahan nyo na kasi hindi ko na i-arrange hindi kasi nagmamadali ako kanina, hindi ko na iprepara ito nung gabi Ngayon ko lang ito pinipara 30 minutes ago. Normal lang po kasi yan normal lang po yan, yang ganyan sa ginagawa ni Harry Roque, na kung nagsisinungaling siya tapos nagigipit na siya, ay yung sisi ay ibabato niya sa ibang tao. Ayan nga ang sinabi niya. Ay si Enrile naman nagpasimuno niyan dapat daw ang tanungin ay si Enrile o ang idemanda ay si Enrile o kasama sa demanda. Yan po ang sinasabi niya ngayon. Yung ibinabato niya ang sisi ay siya itong paulit-ulit na nagsasalita At malamang nga ay bayaran yan. Binabayaran siya ni Duterte. Ayan po, wag na po tayong magpaligoy-ligoy dito. Ngayon, bakit niya paulit-ulit na sinasabi yan o iniiko o pinaparot na ang nagbinta daw ng West Philippine Sea ay si Trillanes? Parating ganun ang sinasabi niya, kaya idinimanda siya. Ayan, ngayon, ay simple, ay normal nga sa tao, ito nga, babasahin ko na sa Genesis 3:12, nung po nagkasala si Eva at Adan na kumain sila nung pinagbabawal na prutas. Yun nga, pinagbabawal. Ay nung tinanong ngayon ito si Adan, bakit sila kumain o kumain ba sila? Kasi nakita nila ang sarili nila na naked. Tinanong sila bakit nasaan na sila ay nagtatago sila, sabi. Ay bakit kayo nagtatago? Ay naked na kami, sabi. Ay sino nagsabi sa inyo na naked kayo? Kumain ba kayo nung pinagbabawal na prutas? Ayan. Ay ito na ang kasagutan na patutunayan natin na normal lang yan sa tao na kung siya ang idinimanda, ang sisisihin o ibabato niya ng sisi yung kasamahan niya. Then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. Ayan po, yun ang rason niya. Parang hinikayat siya ng kanyang asawa o yung babae na ibinigay mo sa akin, sabi niya sa Diyos, ay siya ang nagbigay sa akin at kinain ko, sabi niya. Di ba? Ganon din yan si Harry Roque, hindi ba? Ang nagpasimuno daw o ang nagpasimula ng ganyang impormasyon ay si Enrile. Ayan. At nung tinanong naman yung babae, dito rin sa Genesis 3 na ito, 12 o 13 siguro, ay itinuturo naman yung ahas, di ba? Yung matandang ahas. Na siya ang nagkumbinsi sa kanya na kumain. Yun po, di ba? Ibinaling na naman ibinato ang sisi doon sa ahas. Ayan po, hindi ba? Normal lang po yan hindi ba? Ngayon ay mayroon tayong mababasa dito na Proverbs 19:5
a false witness will not go unpunished. Na andyan po, mababasa nyo po, a false witness will not go unpunished, and he who speak lies will not escape. Ayan po ang ginagawa nila Roque at yung mga kasamahan nila, na ibininta raw ni Trillanes ang West Philippine Sea. Ay paano niyang maibinta yan na hindi naman niya pag-aari yan? Common sense naman ang magbibinta niyan kung sakali man o bibigyan ng pabor ang si Xi Jinping na yung China ay ang presidente, kasi siya ang chief architect nang sabi yan po ang sinabi ng Supreme Court noong tinanggal tayo sa ICC. Being as the chief architect of the government, ay may karapatan siya. Ayan po, hindi ba? Doon mo po kunin yan na pwedeng paboran ang mga Chinese dyan. Yung ginawa ni sa oil exploration, hindi ba? Ni Gloria Macapagal Arroyo. Presidente po yan. Yun po ang binabayaran nila. Sa palagay ko may mga bayad yan. Kaya nila pinapaboran. Parang binibinta na nila ang ating mga teritoryo. Ayan po. Yan dalawang presidente na yan. Pero para i-counter yan, para isaksak sa mga isipan ng mga tao na hindi nag-aaral o hindi nagbabasa o hindi nagsasaliksik, isaksak sa mga kukuti, ibininta ni Trillanes. Ayan po ang pinapagawa ni Duterte kay Harry Roque at yung mga iba pa na vloggers. Ayan po, para ilagay sa kaisipan ng mga tao, ganun ang nangyari o ganun ang pangyayari. Ganun din yan sa ginawa nila kay De Lima. Alam nyo po, ikikwento ko lang sa inyo, dito po sa Amerika, nung kasagsagan na yung paninira nila kay De Lima. Pero alam ko po na hindi totoo yun. Opo. Ay may bisita kami. May bisita kami dito sa bahay. Ay hindi ko natiis. Kasi sinisiraan niya si De Lima Ang sabi ko sa kanya, ikaw ba kako may direct knowledge ka dyan? O narinig mo lang yan? Kasi sabi niya sabi niya si De Lima, sabi niya ay binara ko siya. Propaganda lang po yan, sabi ko. At huwag ka kakong maniwala dyan. Tignan mo kako yung mga witness na nabuburol at nauutal. Yan kako ang tignan mo. Ayaw nilang sabihin, pero napipilitan sila. Yan po ang pinagbabasihan ko. Sabi ko sa kanya, hindi na siya nakakiboy. Hanggang ngayon ay siya yung parang nagsusuri siya dahil nga doon. Tignan mo kako yung witness kung kaya nilang sabihin yan ng harap-harapan hindi sila nauutal. Ay lalo na doon sa yung mayroon din akong isang binara yung sa 6 video. Kinuha nila yon sa pornographic material at ipinalabas nila, pinakalat nila, at ang sinasabi nila, gusto nila isaksak sa kaisipan ng mga tao na si De Lima yun. Si De Lima yung gumaganap dyan. Ayun. Ay mabuti na lang at ako ay nagre-research, may nagsalita, pornographic material po yan, sabing ganun. Napanood ko na yan, sabi nung isang nabasa ko sa YouTube, at sinave ko yung kwan na yan, nasa computer ko. Kung gusto nyo, puntahan nyo itong website na ito, sabi niya. At saka may watermark yan, sabi nila. Hindi nila natanggal, yung watermark. Ganun po yan. Ngayon, ito si Harry Roque, ay ginagamit siya, aywan ko lang kung ilan ang bayad sa kanya, malaki siguro para nga isaksak sa kukuti ng mga tao na bininta
ni Trillanes ang West Philippine Sea. Pero hindi totoo yan. Hindi totoo. Una-una, saan ang dokumento? At saka, sino naman ang babayad sa kanya? Na alam naman na hindi niya pag-aari yan, hindi ba? Presidente siguro, pwede pa. Kasi nga, inuulit ko, chief architect ang presidente Na yung nga ang ginawa ni Duterte nung siya ay nakaupo. Oh, hindi ba? Itong babasahin ko po, itong Genesis 6:3. Ito po ang patunay na bakit hindi pala ito dahil po sa kasamaan ng tao ay babasahin ko po bakit ang mga tao ngayon ay hindi na umaabot ng more than 120 years. Ayan po samantalang noon sa maniwala man kayo sa hindi ay si Eva Adan ay halos umabot ng 1,000 years. Ayan po, ang pinakamatanda po na tao si Matusalem ay 960 years old. Si Kwan ata 930 si Adan. Babasahin ko po Genesis 6:3. And the Lord said, My spirit will not strive with men forever, for he is indeed pleased, but his days shall be 120 years. Yan po Yan po ang nakasulat sa Genesis 6:3. Aywan ko kung papaano nyo intindihin yan. Bahala na kayo. Basta intindihin nyo yan. My spirit will not strive with men forever. For he is indeed pleased, and yet his days shall be 120 years. Binabaan po ang edad ng tao from 1,000 years to 120 years. Ayan po. Pero ang pinanggalingan niyan ay immortal po ang tao. Immortal. Walang kamatayan. Tapos, nagkaroon ng kamatayan, ayun. At ngayon, binabaan pa. At ito po ang reason, 6:5. Bakit ganun? Ayun, 6:5, Genesis 6:5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of the heart of his heart was only evil continually. Ayan po ang nakasulat. Kaya binabaan o ginunaw nung kapanahunan ni Noah. Pinatay po ang mga tao. Natira lang 8. Opo, yung pamilya ni Noah. Ayan po ang rason. Because all the intent and imagination of the man is evil continually. Yan po ang nakasulat. Hindi ba? Kaya nga, binabaan ng binabaan. Pero ang nais ko pong sabihin dito ay ang tao po ay napakasama. Kaya nga, hindi na pwede na aabot pa siya ng more than 120 years. At ngayon po, sa ngayong kapanahunan, bihira na umabot ng 100 years ang tao. At kung umabot man, ay talagang wala na. Marami ng sakit o hindi na makalakad o ulyanin na ganun po. Pag umabot na ng 120 years, 100 years, opo, pababa na po ng pababa. Kasi nga, dahil sa kasakiman po ng tao. Opo, dahil po sa wala nang iniisip ang tao kung hindi paano yumaman, hindi ba? Ganun po yan
Oh, at yan nga ang nakikita natin. Ibabalik ko lang po ang topic, dapat pa bang kasuhan si Enrile ngayon? Hindi na. Hindi na. Kahit na sa kanya nanggaling sa kanya nagsimula yung ganyang idea, ay hindi na. Bakit? Ay wala na eh. Hindi ba? Good as dead. Yung mga siguro, yung mga 100 years old ngayon. Opo. Bakit pakakasuhan yan? Hindi ba? At yan nga ang sinasabi ko. Ibabalik ko lang doon sa sinasabi ni Morales, dadalhin daw niya sa hukay. Hindi ba? Yung identity ng informer niya o yung informant niya, kung ano man ang tawag dyan. Diyan sa sinasabi sa kanya na pumunta doon sa opisina niya, at tinipan niya, hindi ba? Ay ang problema dyan, sino ang witness mo, Morales? Sino ang witness mo na tinipan mo yan, yung report na yan, o yung dokumento na yan? Gawa-gawa mo lang yan. Hindi ba? Na kunyari ay nanganganib ang kanyang buhay, ay ikaw naman ang nagbuluntad eh. Ikaw ang nakipag-usap kay Maharlika, na kung saan si Maharlika ay hindi naman niya sasabihin kung saan nanggaling yung dokumento na yan eh, na sinasabi nitong bubo na si Bato de la Rosa. Opo, bubo po yan ganyan. Sasabihin niya ay authentic ito, sabi niya. Ay Xerox yan eh. Hindi po authentic yan. Xerox yan. Ang authentic, kung mayroon man, yung nagpadala kay hawak nung nagpadala kay Maharlika. Yun po ang authentic. Pero kung talagang may visa yun o wala, ay pag-uusapan pa yan. Pero ako, sasabihin ko na, walang visa yun. Kasi wala namang pirma pala ng superior ni Morales. Siya ang nagprepara, siya na rin ang pumirma. Ngayon, sasabihin niya, nanganganib ang kanyang buhay. Dahil nga, ang sinasabi niya ay, ako ang pumirma sabi niya Oh, naku po. Dapat ang sinabi mo ay wala na akong pakialam dyan kasi 12 years ago pa yan. Oh, at wala na ako sa serbisyo. Oh. At saka wala namang pumirma dyan, ako lang. Dapat ganun ang sabihin niya, wala kang witness Kaya nga, ang sinasabi ko ay kailangan may witness kung mayroong conflict, kung mayroong arguments. Isa po sa pinagbabatayan po ay yung mga witness. Opo, lalo na yung halimbawa dyan sa lupa, hindi ba? Yung boundary ng lupa ay simpre yung mga matatanda, alam nila yan yun ang kinukuhang witness. Kung sino ang naglalan grab, alam nila yan. Mahalaga po ang witness kung wala talaga dun sa plano. May mga lupa kasi na walang drawing walang tax deeds lang, hindi ba? Ganun po yan. Kailangan ang witness. Mahalaga po ang witness. On the testimony of 2 or 3 witness, the fact can be established, ang nakasulat sa Biblia. Ay sino ang witness ngayon ni Morales? Hindi ba? Wala Kaya nga, bugos yan. At sinabi na nga ng PDEA, walang ganyang dokumento, wala din ganyang pangyayari na nakarecord sa record nila. Gawa-gawa lang yan ni Morales. Ayan, para lang sabihin ko na mali yung sasabihin ni Morales at saka ni Bato na forever nilang hindi ibibigay yung identity kung mayroon man, kung mayroon man na mga informer nila. Mali yun. Ito nga ibibigay ko na po ang example dito. Si Enrile po, bagamat alam natin na siya ang nagsasalita niya noon, ay hindi na pwedeng idemanda yan. Una, hindi naman niya nire-repeat Hindi na niya sinasabi ngayon yan hindi ba? Ang nagsasalita na lang ay si Harry Roque at saka yung mga ibang vloggers.
o yung mga bayaran. Bayaran po yan kasi hindi naman nila mailaban yan eh. Hindi nila pwedeng ilaban yan sa korte. Mapaparusahan po sila. At ito nga a false witness will not go unpunished, and he who speak out lies will not escape. Nakasulat po yan. Kaya totoo po ito. Yan po ang pinapangatawanan ko yan. Yang salita ng Diyos na those who breathe out lies will not escape. And a false witness will not go unpunished. Ayan po. Ngayon, ay may oras pa ba? Ay wala na, Ang masasabi ko lang, na nag-iiba po pag nag-iiba na ang panahon o habang lumilipas po ang panahon, ayan po. Hindi ba? Katulad yan, kahapon, na-discuss ko, nanalo lang ito, kako ito si Bato, dahil sa pinatay nila ang transparency server nung eleksyon, nung 2019 eleksyon. Ngayon, ini-expect ngayon ni Duterte na magiging kanya ito, tagapagtanggol niya o lahat gagawin o didipinsahan siya o isisave siya. Pati na yan si Robin Hood Padilla kasi nga yan si Robin Hood Padilla lang yan nanalo lang yan dahil nga sa niluko nila ang eleksyon Ngayon, darating ang panahon yung ini-expect po niya hindi mangyayari. Ganun po yan. Kasi nga hindi natin hawak ang panahon Gusto natin na maraming tutulong sa atin. Ayan. Katulad ng ganyan, ay hindi po magawa ni Robin Hood Padilla yan at saka ni Bato de la Rosa. Pati na yan si Bungo. Iiwas yan pag nadimanda yan. Iiwas yan. Ituturo nila ang mastermind dyan. Yan po ang nakikita ko dyan. Ipupurkas ko na. At nag-umpisa nga doon yan, nung isang araw may balita, i-discuss ko sana yung mga kapulisan na matataas ang ranggo, yung iba sa kanila ay bumaliktad na o nagbigay na ng mga impormasyon Hindi ba? Ayan po. Yung ini-expect na mangyayari, dahil nga may mga plano po ang mga tao ay hindi mangyayari yan. Ayan nga ito ngayon si Haro Roque. Nagigipit na at nakikita ko po yung lahat. Kasi pinapasukan ko yung mga vlog nila Tinitignan ko ang sinasabi nila, nababanaan ko na natatakot na sila o kaya ay talagang paparusahan sila. Kasi nga dito those who speak out lies will not escape. And those who are fake witness o false witness will not go unpunished. Ayan po. Word of God po yan. At yan ang pinapangatawanan ko po. Sige. Ano ngayon ang ibig sabihin ni Harry Roque? Bakit isinasama niya si Enrile? Ayan, hindi ba? Tama po yung lahat ng dito na nakasulat dito. Humahanap siya ng kadamay at gusto niyang idamay si Enrile. Pero hindi na nga papansinin niyan si Enrile Hindi na. Hindi na papansinin niyan kasi nga medyo may kaedaran na yan Hindi ba? Ang tawag po dito niyan sa amin ay ipagpaumanhin niyo po pero dito sa amin ang tawag diyan which is very accurate ay umiihi na sa pundilyo at saka hindi na raw makahila ng kumot. Yan po ang tawag sa amin diyan. Yung iba nga mga 80 lang o 90, ganun na ang tawag namin Umiihi na sa pundilyo at hindi na makahila ng kumot. Ayan po.
bakit mo pa ididimanda yang ganyan? Hindi ba? Kaya mali si Harry Roque dito kung sasabihin niya ang dapat daw idemanda ay si Enrile. Humahanap lang ito ng kadamay. Opo. Kasi nga hindi nila pwedeng takasan yan eh. Yan ang nakikita ko dyan. At unti-unti na ngayon na humihina yung mga supporters ni Duterte o yung mga defenders niya. Opo, unti-unti na po bumabagsak na. Si Soto nung isang araw ay parang makikipag-alyansa na kay Bongbong Marcos, di ba? O ayan na po unti-unti na po yan. Kaya nga ay ang kwan kasi dito kay a false witness will not go unpunished and he who breathe out lies will not escape. O ayan po, at sana tayo ay may natutunan, sayang hindi ko na-discuss yung panlilinlang dito sa election 2022, sa ibang araw na lang siguro, at pinapanalangin ko po sa ating pakikinig ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Opo. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. Salamat po ng marami.